Hello, what's up? In this particular video, i-discuss natin ang mga useful array methods ng JavaScript. Okay, so in this particular example, meron tayong store na array at naglalaman to ng array of object. So, unahin muna natin yung for each. So, for each, array method ito kung saan niloop niya yung isang array and then titignan niya yung each element sa loob nun. So, gamitin natin yung for each. And then, okay, so yung lalagay natin dito is yung callback function kung saan yung element kukuhanin natin yung product and then console log natin. Product. So, refresh natin ito. So, makikita nyo yung object mismo yung display niya. And then, kapag gusto lang natin yung name, object.name. Okay? So, usually yan, yung gamit nito, usually, titignan lang natin yung mga values nito. And then, kung meron pa tayong routine, certain routine sa code natin, ganun lang. Hindi natin, i-filter, hindi natin i-manipulate ba. So, ang next naman natin is yung filter. So, filter, ganito lang siya. Ganun din, mayroon tayong callback function. And then, in this particular array method, kailangan tayong mag-return ng certain condition. So, ang gamit nito is i-filter out niya yung mga values ng isang array. So, for example, kung yung product na to, yung price ng product na yan is less than 10,000 pesos. Okay? I-filter out niya, tapos ilalagay ko siya sa isang variable. Let's say filtered products. Okay? So, itong filter products, for each natin. Kaya naman, diretsuhin na natin i-console lang. Okay, so save natin. Tapos, ito nga, filter out niya yung mga object na may price na less than 10K. So, ilan yun? 4. So, ito 12, ito 20. So, 4 lang. Tama. So, usually, itong filter function na to, ayun nga yung gamit niya to filter out yung mga elements in a certain condition. In this particular scenario, filter natin yung mga products na may price lang na may 10K less than. Okay? So, next natin is yung map. Map array method din siya, and then ganun din ginagawa niya, ina-iterate niya each element sa isang array, and then if you want to transform yung particular value doon is gagamit tayo ng map. So in this particular example, gamit tayo ng another array, strings siya, string array ng fruits, and then create ulit tayo ng new variable fruits 2. Okay? Then, itong fruits na to, i-iterate natin using map. Then, ganun din, callback function. So, fruit na lang ang aking ipapangalan. So, yung fruit na to, ang gusto ko, magre-return din siya para malagay natin sa bagong array, bagong map na fruits. Then fruit plus or concatenate tayo ng, let's say ganito na lang, fruit, para lang ganyan, para for this in particular example, no? So tingnan natin yung value nito by console log natin, and then refresh.
you can see, no, yung lahat ng element doon ay nag-transform into new string. Okay, so yan ang isa sa mga gamit ng map. If you want to manipulate and create a new array, then you can use map. Okay, so next natin yung every. So every na array methods, ginagamit yan kapag gusto natin i-check yung array for a certain condition at magre-return to ng boolean. So try natin yon. Try natin tong mga to, and then gawa ulit tayo ng bagong variable. Check na lang natin kung greater than, no? Greater than equal to store that every. So, every, ganun din, mayroon ring function. Ginawa ko na lang arrow function, and then each element, i-check ko siya, yung product na yun, kung yung product na yun, yung price ng product na yun ay greater than, let's say, 10,000. And then, after that, i-console log natin yung result. Okay, save natin. And false. So, ang gusto lang parating nito, kung greater than 10,000 ba yung mga price ng ating product. So, hindi. Kapag greater than 0, it will be true. So, ayan lang yung gamit ng every, no? Kailangan masatisfy niya tong certain condition bago siya mag-true. Or else, katulad kanina, false lang lagi. So, next is yung sum. So, kabaliktaran siya ni every. So, ang chinecheck lang ni sum, kung meron ba siya sa isang array na to, ay merong certain condition, no? So, ganun din yung ginagawa nito, nagre-return din ng boolean. So, try natin yan. Kung has greater than, yung price niya is greater than 0. So, save natin yan. True yan. Kapag meron bang greater than 10,000, katulad kanina, ay true pa rin. So, ayun lang. Ayun nga. So, yung gamit sum na array method, titingnan nyo yung array kung meron ba. Kung wala, false yan. For example, 20,000 or 30. Oh, okay. So, wala. So, ayun lang. Kabaliktaran ni every, no? So, next naman is yung find na array method. So, yung find array method, ganito rin siya. May certain condition. At titingnan niya rin yung every element kung meron siya mahanap. So, try natin. So, find. Ito pa rin yung mga product. Tapos, kung may makita siyang for example, search natin yung product name na may bag. So, save natin yan. And then, ayun. Nakita niya yung particular na element na yun, no? Yung object sa loob ng array. So, try natin yung price. And then, tignan natin kung yung price bag na to ay greater than 10K. So, as you can see, nireturn niya yung smartphone kasi ito yung pinakaunang nakita niya. So, yung layunin ng find is to return yung element ng isang array, yung pinakaunang certain condition, masatisfy niya yung certain condition is yung i-return niya. So in this particular case, yung smartphone kasi
greater than 10,000. So, kapag ganito, kapag walang, for example, 100,000, so wala siyang i-return, undefined. And then, yun. Ganun lang kadali ang find. So, isang element lang yung i-return niya. Kahit yung condition is marami. Katulad ng ganito, greater than 0. So, lahat naman yan ay greater than 0. Pero, yung pinakaulang element yung nakita niya, so, yun lang yung i-return niya. So, next naman is yung includes. So, yung includes na method is ganun din, hahanapin niya yung certain element sa isang array, and then i-return niya is boolean katulad ng every tsaka sum, pero wala siyang callback function. So i-remove natin yan. So for example, create ako ng bagong element and then display ko yan. Then ito yung fruits na lang. That includes let's say mango. So i-return niya dapat yung true kasi meron. So case sensitive to kapag hindi siya, hindi siya talaga case, yung case niya is small pero naka siya, yung first letter ng mango is naka capitalize, so false yun. So kailangan eksakto siya na ng case, no? So ngayon yung includes na to, meron tong pangalawang argument. So ilalagay natin dito kung saan siya mag-uumpisa or position sa isang array. So for example, since si mango ay nasa 1 at yung orange nasa 0 index, so 1 magiging true to dapat, excuse me. At dahil naka small caps, so dapat true. And then kapag nag-umpisa tayo sa second position, which is yung grape, dapat false to. Okay, so ayun yung second niya, argument. Kailangan niya ng index. So pwede naman natin i-omit yan at yung certain value lang. Ayun, so yun lang sa includes, and take note nyo lang na case sensitive yan, and it returns a boolean. Alright, so next naman natin yung sort na array method. So yung sort array method, ginagamit yan para i-sort natin, for example, yung string, array ng strings into alphabetical order, o kaya yung numbers, pwede natin i-sort yan ascending or descending. So meron ako ditong ayun, binura ko na. So i-sort natin yung fruit into alphabetical order, no? So console log natin, tapos ayun. And then kapag gusto natin i-reverse, so you can use reverse method para ayan. So yun. And then meron pang isang way para mag-sort tayo. So kapag numbers kasi ang sinort natin, magkakaproblema. So pakita ko lang. Ayan, so as you can see, hindi siya talaga sorted. Para ma-sort natin yung mga numbers, kailangan natin ng compare function ng sorting. So yung compare function na yun, ina-accept yun ni sorting. Pwede siya dito. So try natin. Oops. Okay, so yung params dito is A and B. Kahit anong pangalan pwede. So return A minus B. So tingnan natin kung ano yung result ng numbers. So ayun, naging ascending order siya. Kapag naman descending, switch lang natin yung dalawa. So A minus B. So yun, descending na. So ganun lang yung mga techniques sa sorting.
very useful sa mga certain scenario ng ascending tsaka descending order, and then alphabetical order. Okay, so ang next naman natin is yung reduce na array method. So yung reduce na array method, ginagawa niya, ine-execute niya yung reducer function. Ang reduce na to is nagre-return ng single value, which is yung accumulated result from the reducer. So para ma-appreciate natin, try natin. So reduce. So ang gagawin natin is kuhanin natin yung sum ng totals ng lahat ng numbers na to. So ang callback function niya is previous value, and then yung current, which is yung element sa loob ng array. Kasi ang mangyayari is erase niya ito from left to right. So ito yung accumulated value. So ang gagawin natin is pa-plus natin silang lahat. So yung previous value, which is yung total, plus yung current value. Okay, so yung reduced na lang yung pangalan. And then, okay, so try natin. So 230, check natin kung tama. 230, tama. Mayroon pang isang in-accept na argument, no, or param, ang reduce. So for example, initial value natin is yung 1 or 0, which is yung default, no. So 230 pa rin. Kapag negative 1, mag-start siya sa negative 1. Okay, so magiging 229. Okay, so ito yung initial value. So kahit wala niyan, okay lang. So ayan, so ito yung basic ng reduce, no. Very useful sa mga ayun nga, mga total computation ng numbers. Okay, so yun lang for this tutorial. Please do like this video and subscribe sa akin for more videos like this. Thank you.